anak, ipatutuo mo kung ano, gaano kadakilang ang ginawa ko, saan kayo nakatira noon. Mga minamahal, sa aking mong paglilingkod na first love po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dako pa po tayo ng lunak. Talagang di na po ako nagtrabaho. Talagang samba lang po ako ng samba. Kahit inuusig ako ng beloved husband ko. Kahit hindi ako binibigyan ng pamasahe. Dala-dala ko yung mga anak ko. Minsan sasakay kami ng jeep. Isa o dalawang pamasahe lang, tinitingnan po kami ng masama. Pero tiniis ko po lahat, inaabutan kami ng ulan sa daan. Nag-overnight po ako, hindi na po kami uuwi, kaya wala kaming pamasahe pag umuwi kami. So nag-stay na lang po kami sa fasting house. Hanggang kinahabagan ako ng Diyos na nakapag-longer po ng 40 days. Ang iyong abang lingkod, kahabagan lang po. At yun ay tinatangis ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ipanghawakan po ako mga minamahal. Talagang andun po yung pagsunod ko, kahit nahihirapan ako, kaliwat kanan ang umuusig sa akin. Isa na yung beloved husband ko. Minsan dumadalo ako na ang tsinelas ko kulay pula sa kulay yellow. Basta hahapon, mag-overnight lang ako. Ganon ka-worse ang ginawa ng kaaway sa aming buhay. Tapos walang makain. Hallelujah! Walang hapunan, nag-overnight kami, pero pagkabukasan nagpo-provide ang mahal na Panginoon. Nasa overnight kami, wala lang pagkain ng mga anak ko. Nasa overnight kami, tahimik lang sila dahil sabi ko, bubusugin kayo ng ating Diyos, tahimik lang, inom lang kayo ng tubig. Walang-wala, pero hindi po ako nagsasalita, mga minamahal. Hanggang sa kinahabagan ako ng Diyos na nakapagtapos po ako ng 40 days fasting, first dyan sa lunak. Talagang yung bunso ko pa si Aaron, yun po nakikita yan dahil nagtatrabaho po siya ngayon. Talagang yun po yung bunso ko na naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dala-dala ko po yan. Almost 1 year. Talagang binabawal po ako mag-longer dahil inutusan ako ng mahal na Panginoon na mag-longer. Wala ko pong maiwanan sa bata. Dala ko po yung bata, tiniis ko po yung paghihirap na yun. Talagang natapos kong maluwalhati sa habag ng Diyos. Hallelujah sa unat dalangin nating mahal na pastor. Ngayon yung pag-uwi ko sa bahay, pero nasa passing house pa po pala ako mga minamahal na naginip ako na naglihas daw ako ng bata na patay na nabuhay. Yung pala, gagamitin ako ng Diyos sa aming lugar doon sa Fatima Purak po yan, mga minahal. Doon noon kami nakatira, mga minamahal. Doon sa maliit na kubo na puno ng halaman. Talagang hallelujah, napakabait ng Diyos. Yung kapitbahay po namin, pensyonada po niya, may kaya sa buhay. Pag nagpupuri po ako ng madaling araw, wala po kaming kuryente, mga minamahal. Puso lang po yung tubig namin. Pinaglilihas ko yung mga puno namin para lang magbunga sila dahil hindi po nagbubunga. Alam mo po mga minamahal, talaga yung puno na yon, pag unang bunga niya, binigay ko sa ating banal na gawain. Mula puno hanggang dulo, namumunga po yan mga minamahal. Kaya po nakapagpa-enroll ako ng mga anak ko ng first year high school. Talagang ganun nagpapala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nung yun nga po na nasa bahay na po ako, nagre-recover na po ako. Yung kapitbahay namin na nasyaran ko po yan at nadala ko po 3 times sa ating gawain. At yun pa ay born again po sila mga minamahal. At talagang sabi niya, ba't iba sa inyo? Narinig ko yung mga karamdaman, pinapagaling walang gamot. Talagang tinutugon kayo ng Diyos. Bakit sa amin wala yan? Sabi ko, iba kasi ang sa Jesus Miracle gusto tinuruan kaming mananampalataya ng 100%. Pero hindi naman po pinagbabawal ang gamot. Pero itinuturo ng aming beloved pastor na manampalataya kung mapatunayan mo na talagang buhay ang Diyos sa aming banal na gawain. Talagang sasamahan ka ng Diyos at papagaling ka ng iyong karamdaman. Tapos sabi niya, dalhin mo ako ulit. So napansin ng mga anak niya yon. Sabi niya, ate, wag mong dadalhin, ang ina ko ay matanda na. Wag mong dalhin sa church o kay malayo. Sabi ko, siya po yung kusang sumasama. Tapos ang dami niyang pinapakinggan na mga himala dito, mga minamahal. Nangyari po mga minamahal na nung araw na yon, namatay po yung anak niya na umuusig sa amin. Actually, talagang may leukemia po kasi yon, sakit sa puso at saka sa bato. Parang nagkakomplikasyon po siya dahil may leukemia po siya. Katatapos po nag-longer. Tapos yung sister na yon, siya po yung number 1 na taga-usig namin. Tapos mga minamahal, naka-confine po siya sa AU. At inuwi po siya sa bahay na bangkay na po, mga minamahal. Almost 10 hours na po siyang patay. Talagang ay, ibuburol na po siya, mga minamahal. Tapos itong ina niya, naalala na yung mga patotoo dito, ang patay binubuhay ng Diyos. Hallelujah! Narinig niya po yon. Tapos sabi niya, Sister Juliet, narinig ko sa inyong mga patotoo na ang patay, binubuhay ng inyong Diyos pag talagang nananalangin kayo. Ang sabi ko naman sa kanya, sumagot ako sa kanya, nanay, patay na ang anak mo. Hayaan mo siyang mamatay at hayaan mo na siya, wag mo nang tawagin para, anong gusto mong gawin ko? Ipanalangin mo, sabi niya. Sabi ko, ngayon na-challenge po ako dahil naalala ko po yung panaginip ko na yung naglihas ako ng bata na nabuhay. At yun nga yung inutos sa akin na mahal na Panginoon na para maluwalhati ang kanyang pangalan sa lugar na yun. At doon bumalik ang aking beloved husband. Alam mo po mga minamahal, sabi niya,
9 hours na daw patay yung anak niya. Sabi ko, mahal na Panginoon, anong gagawin ko? Sa oras na ito, kahabagan mo ako, lumuhod ako sa Kanya, tulungan mo ako, hallelujah. Sa oras lang na mahal, Pastor, buhayin mo po yung patay kong kalooban mo po, mahal na Panginoon, dahil kinakabahan po ako, dahil kahit nakapaglongger ako, andun po yung bilang tao, nag-iisip, paano 10 hours patay na, tapos pero hindi po ako parang inaano po ako ng mahal na Panginoon, anak, kumilos ka na. Tapos, hallelujah. Tapos, nung time na yon, andun po yung pastora nila, nananalangin po sa kanya. At akin pong narinig na ang sabi ng kanyang pastora, Panginoon, tanggapin mo to si Ligaya, papunta na sa langit, tanggapin mo siya dahil ito na iniwan na kami. Parang yun ang prayer niya. Tapos nasa likod ako ng pastorang yon. Salubungin mo ang iyong anak, sabi niya sa pamahal na Panginoon. Tapos ang sabi ng nanay nung namatay, sabi ng pastora, sino yan? Sabi niya, born again Christian, taga Jesus Miracle Crusade. Saan mo naman halop-halop galing kinuha yung sister niya? Para anong gagawin niya dito? Sabi niya, huwag kang magagalit, magpipray din siya. Patapusin mo muna ako, sabi niya, nag-pray siya. Nakita ko po yung nakahikaw po siya, pulang-pula yung labi, talagang nakapidal pa po. Talagang sabi ko, taas-taas pa siya ng kamay. Sabi, di lang po ako kumikibo. Tapos sabi niya, sige, siya na lang manalangin. Anong panalangin niya? Sabi nga nun. So hindi lang po ako kumikibo. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako sa mga oras ito. Dahil nandyan po yung mga asawa ng kapitan, asawa ng mga kunsihal. Dahil may kaya nga po sila sa buhay, nakatingin po sa akin. Sabi ko, mahal na Panginoon, sa mga oras na itutulungan mo ako dahil sa ganang akin wala po akong magawa. So natalangin ng mahal, Pastor, alam mo mga minamahal, umiyak po ako tumbalagin sa ating pinamamahal na Panginoon. Itinaas ko ang aking mga kamay. Lumuhod, dali umiyak, hallelujah. Ikinasahod ko mo yung demonyong kamatayan. Lumayas ka sa mga pangirihang pangalan ni Jesus. Sa unang dalangin ng mahal na Pastor. Sampo naman gagawa. Alam mo mga minamahal, talagang mabuti ang Diyos. Gumalaw po yung daliri niya mga minamahal. Pagdilag ko po ng aking mata, kahit ako nabigla mga minamahal, na yung patay nagkulay violet at itim na. Una pala yung gumagalaw yung mga daliri. Hallelujah, bumalik po yung buhay niya. Hallelujah. At ang sabi niya, sino ang nananalangin sa akin? Nasa bunganga na ako ng impyerno. Kinuha ko ng maliwanag na kamay. At ang sabi niya sa akin, babae, binigyan kita ng pangalawang pagkakataon na makalapit sa akin. May anak ako na nanalangin. Dinidinig ko siya. Hallelujah. Yan po ating mahal na Pastor. At ang iyong lingkod po kinahabagan. Kaya sa oras na ito, kinuha kita sa bunganga ng apoy. Siya po ang nagpapatotoo noon, hindi ako. Na nasa bunganga na siya ng impyerno. Ngayon yung pastora nila mga minamahal, nasyak po kung maripas po ng takbo at umuwi na po sa bahay at hindi na po nagpakita. Dahil ang kanyang miyembro nagpapatotoo na galing siya sa impyerno at may kamay na kumuha sa kanya doon na inalis siya sa impyerno at talagang ibanilig ang kanyang kaluluwa dahil may Diyos daw, mayroon daw ng liwanag na kamay, na malaking kamay na kumuha sa kanya sa impyerno. Yan po ay manalangin ng sa unang dalangin ng ating mahal na Pastor. At inunod rin po yung prayer ko na mabuhay siya. Hallelujah, kinabagan. Ngayon po mga minamahal, dumating po yung mga loved ones niya. Dahil ang alam, ibuburol na siya. At ang sabi po ng kanyang nanay, tingnan nyo, taga Jesus Miracle Crusade na buhay ang patay. Nakita po yun ng mga asawa ng kunsel sa kapitan. Nabigla po sila mga mina, nagsitakbuhan po sila doon sa tabi ko. Hawak-hawak po nila yung mga palda, halos mahubaran po ako. Sabi ko, hindi ako ang bumuhay niyan. Ang Diyos namin pinaglilingkuran. Praise the Lord. Tumakbo po pauwi sa bahay, nagtago po ako, mga minamahal. Dahil alam mo, mga pangunawa ng mga tao napakababaw. Sabi ko, ginamit lang po akong instrumento. Hindi ako ang Diyos sa langit. Nabuhay na aking pinaglilingkuran siya ang bumuhay niyan. So dumating yung mga loved ones. Ang sabi ng mga loved ones, akala namin, puro lang aming maabutan. Bakit buhay na nakaupo? Ang buhay na binuhay ng Diyos. Hallelujah. Siya ang nagpapatotoo. Nagaling siya sa impyerno. May nagpray daw sa kanya, kaya nandito siya ngayon sa mundo na bumalik ang kanyang kaluluwa at ang sinasabi niya ay tayo po yun mga minamahal na nag-hallelujah nga po daw. Alam mo mga minamahal, napahiya po yung pastor at hindi na nagpakita. Ay yung mga time na yun talagang sa pagkagabi talagang sobrang kagalakan ng mga kapatid niya labos at ang sabi ng mga kapitbahay na ay ang taga Jesus Miracle Crusade anong pre kayo nabuhay yan. So naging well known po doon, naging kalat po yung usap-usapan. At alam mo mga minamahal, pagkagabi pumunta yung pastor at ang sabi niya nagpray po daw din sila. Kaya nabuhay po daw yung membro niya. Ay mga minamahal, hindi po natuwa ang mahal sa ginawa nila. Isakto po ng hating gabi, hallelujah, na demon possessed po yung namatay. At yan po ay lumilipad mga minamahal, hallelujah.
tinapon niya. At habang gabing yun, nagsasangag ako ng kain, sabi ng beloved husband ko, o anong gagawin mo? Babalik ka doon. Lumilipat na yan. Di na biro yan. Sabi ko, hayaan mo sila. Alam mo, mga minamahal, nagtawag sila ng iba-ibang congregation. Halos siyang mga minamahal, nagsanipwersa sila. Pero hindi sila nagtagumpay. Hallelujah. Walang tinugon kahit isa. Hindi nagtagumpay, mga minamahal. Kaway, nagpupray sila, nagkikinakass out nila. Tinatadyakan lang sila yung mga tenga nila. Kinishal no. Sabi ko, mga anak, samahan niyo ako, magpuri kayo sa likod ko. Dahil harap tayo kay Satanas. Hallelujah! Alam mo, mga minamahal, talagang wala na pong makapasok dun sa bahay nila. Kalat-kalat po lahat. Talagang lahat ng mga congregation nasa labas na. Dahil parang may kasama siya na hangin na napakalakas ng pwersa na tumutulong sa demon possessed na yun para matapon silang lahat. Ngayon, mga minamahal, papunta na po lumuhod ako ulit. Tumihingi ako ng habag sa Diyos. Ang sabi ko, hallelujah, parating pala ako sa gate. Sa pangalan ni Jesus! Demon possessed, bumagsak ka sa pangalan ni Jesus. Mawala ka ng kapangyarihan sa ulat na langit ng mahal na pastor. Alam mo, mga minamahal, bumagsak yan. Hallelujah! In Jesus' name, bumagsak ka. Alam mo, mga minamahal. Nagsabi siya ulit, yung babaeng yan, yung silang mga yan, mortal na kalaban dito sa lupa. Yung mga Jesus Miracle Crusade na yan, yung mga born again na yan, hallelujah, sabi nung tayo daw ang mortal na kalaban. Alam mo, mga minamahal, hindi siya nagtagumpay dahil umatras siya, nabululipad na naman ulit. Sinunggaban ko po siya ng Bible, mga minahal, sa leeg saka sa ulo. Bumagsak po siya, mga minamahal, at di na siya nakakilos, hallelujah. Hallelujah, in Jesus' name. Alam mo na lang, sa kwarto na siya, di siya makagalaw. Humingi po siya ng tulong, gusto niya na alisin ko yung Bible sa kamay ko. Dahil mabigat, nahihirapan siya, di na siya makahinga. Sabi ko sa kanyang kapatid na wag, pag oras na binitawan ko to, lilipad ulit to. Nagpapaka-prayer po ako at humingi ng tulong sa ating Kuya Louie Angeles noon, dahil siya yung mahawak ni Salunak noon. At sa naalala ko pala si Brother Louie, si Brother yung kapatid ni Sister Ruth. Hallelujah! Napaka-humble na preacher, yun pong pinadala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At si yung Brother Ben, nung buhay pa noon. Pinadala po sila ng mahal na Panginoon. At may isa po nung naiwan. At saksi ni Hupa po, kahit nagbanggit po ako ng pangalan. Dati po rin siya na-save dito, kaso nag-backslide siya. Ang sabi niya, hindi ako aalis dahil nakita ko yung himala ng Diyos. Sister, dati po akong member ng Jesus Miracle Crusade. Kung kailangan nyo ng sasakyan, sasamahan ko beloved husband mo para magkuha ng worker sa Lunak. Dahil wala po kami sasakyan na pagkuha sa mga worker. Pagdating dyan, mga minamahal, kinuha yung mga worker. At sabi po ng si Lloyd Plaza po, mga minamahal, ang ibig kong sabihin. Pagdating po nila sunod sa may sa bahay ng sister na yun, talagang hawak-hawak ko po siya. Ang sabi po ng brother, saan yung demo po? Bigla pong sinunggaban, lumipad sa kanya. Tumakbo siya sa akin, Sister Jolette, hindi mo basa-basa yung hinarap mo. Hallelujah. Sabi ko, mas makapangyarihan ng Diyos yan, Brother Ben. Pagtulungan natin, dadalhin natin sa church ang mabautisman niya, man. Alam mo, mga minamahal, sumurrender yung buong sangbahayan. Hallelujah. Nagpadala po sila dito sa Lunak para mabautismuhan. Pero nasa daan pa po kami. Andyan na si Satanas na inaharangan niya yan, mga minamahal. Kaya pala pinaupo ako ng mahal na Panginoon doon sa harap na ipapasok niya yung driver at yung driver po yung ibabangga kami niya ngayon, mga minamahal. Yun yung pong konsihal, mga minamahal. Nireview ko by Jesus name, sa pangalan ni Jesus, pumayapa ka dahil ibabangga niya po ang buong nasa loob ng sasakyan. Kami po yan at yung demon possessed at mga worker, mga minamahal. At pagdating po namin sa Luna, talagang maluwalhati pong nabautismo yung buong sangbayan na yan. Alam mo, nakarating ako sa Lunak, wala akong tsinela, sabog-sabog ang buko, pulit ang mga damit ko. Ang akala ng mga kapatid ko yung demon possessed ka na nagtakbuhan yung sa fasting house. Sabi ko, hindi ako nandiyan, kasama ko ngayon. Nung binautismuhan siya, mga minamahal, wala nang laman makitang maayos sa kanyang katawan. Halos putak-putak po yan, mga minamahal. At hindi po nakakain niya dahil pinapapasok po sa tubo, sa ilong, sa bunganga niya. Pero nang mabautismuhan siya, uminom po yan ang Diyos sa katinapay, mga minamahal. Grabe naman kayo aking beloved husband doon sa mga pangyayaring yun. Hindi siya makibo, iyak lang siya ng iyak. Pero mami na mahal. Dumating ang time na pinalo-up ko po yan. Kasama ko yung mga follow-up group. Alam nila si Sister Rosario, si SPO4, Brother Bill de la Rosa nung buhay pa, na nandoon pala kami sakit, pati yung van, yanig po yan ng kaaway, kaya ayaw kaming papasukin. Hallelujah! Hindi na po sila bumalik, mga minal sa ating banal na gawain na yung kanilang kinukuha. Ay, ang kagalingan lang at ang sabi, pari-pariho lang po daw tayo. Pero sabi ko, bahala na ang Diyos sa'yo, ginawa ko na ang best ko para sa kanyang utos ng mahal na Panginoon. Alam mo, mami na mahal, after 2 weeks, namatay po yung demon possessed na yan, na inaangkin nila yung kalawalatian ng Diyos yung pastor nila. Inuod po siya sa kabaong mga minamahal, hallelujah. Patunay lang po na hindi siya naligtas. Kinuha siya ulit ng kaaway na hindi sila nagpatuloy sa paglilingkod sa ating banal na gawain. Kaya
Kaya sino ba hindi maglilingkod sa ating pinamamahal na Panginoong Yesus? Umpisa noon mga minamahal, yung beloved husband ko nagpakumbaba na. Sabi niya, sasama na akong dumalo sa iyong banal na gawain. Dahil nakita ko kung paano kumilos ang Diyos. Una kung paano ka pinagaling, pero winalang bahala ko pa yun. Pangalawa, ito na naman ngayon. Kaya doon na po siya nagpatuloy sa paglilingkod hanggang ngayon. Salamat po, minamamahal.